Hello again, ganito ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Mr. Alden Richard, hindi na rin po napigilan ang galit. Tila hindi na rin po napigilan ng kapuso actor TV host na si Mr. Alden Richard maglabas ng saloobin sa gitna ng tumitinding galit ng publiko laban nga po sa katiwalian sa gobyerno. Partikular na po ang isyo ng namaanomalyang flood control project. Sa IG stories nga po niya, Miyerkules, September 10, 2025, nirepost nga po ni Mr. Alden ang isang art card na naglalaban po ng definition ng Curacav. Mababansang ang kahulugan ito ng corrupt na opisyal o individual na huling-huli na sa ginagawang walang habas na katiwalian at pangungurakot. Ramdam nga po sa tono ng repost ni Mr. Alden ang pagkadismaya sa mga politikong nasa katungkulan ngunit walang malasakit sa taong bayan. Marami ang nakakaunawa sa sentimento ni Mr. Alden lalo na't isa siya sa pinakamalaki ang binabayad na buwis. Umani rin po ng papuri mula sa netizen ang post ng aktor. Kilala kasing hindi gaanong nakikialam si Mr. Alden pagdating nga po sa isyu ng politika, kaya nga po ikinagulat na ilan sa kanyang taga-suporta ang post nito. Komento nga po na isang netizen sa Reddit, "Wow, it's the first time na mag-comment siya about political issue." Saad pa nga po na isang komento, "The shade, hahaha, good job Mr. Alden Richard." Bukod nga rin po kay Mr. Alden ay may ilang kapwa celebrities na rin po ang nagsalita online para ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Kabilang na nga po dito sina Miss Ann Cortez, Miss Nadine Lustre, Miss Vice Ganda, Bianca Gonzalez, Carla Avelina, Mr. Edo Manzano, Khaled Karin at Eleja Canlas. Samantala, dumako naman po tayo sa trending at pinag-uusapan nga po ngayon sa social media. Ito nga pong ginawa po ni Mr. Robin Padilla. "Magpapakamatay na lang po ako kung gagawin ko yon." Ito ang deklarasyon ng aktor at senador na si Mr. Robin Padilla sa paratang na gumamit siya ng dirty finger sign habang inaawit ang lupang hinira sa plenaryo ng Senado. Sa kanya nga pong biglaang Facebook Live broadcast noong nga pong Huwebes ng gabi, September 11, 2025, bakas nga po sa mukha ni Mr. Padilla ang matinding lungkot na nararamdaman dahil nga po sa inilabas na ulat ng isang news organization. Lahat nga po ng actor-politician, ito po ang nangyayari ngayon. Nagulat po ako, isa pong napakalaking para po sa akin. Pagsubok po ito na aking pananampalataya at isang bagay po ito na kapag ito ay napaglabanan ko ng tama, ako po ay bibigyan ng gantipala ni Allah. Kasi po ngayon, pagdating ko sa bahay, ang aking may bahay na si Mariel Rodriguez ay siya po ang may kalungkutan. Siya po ay nababahala sapagkat naglabas po na isang news ang Rappler. Ito pong Rappler ay sa natadal na panahon ay naging kaibigan ko po ang mga ito. Hindi ko po malaman kung bakit sila gumawa ng ganitong article. Sabi po dito, Senador Padilla Dirty Finger. Binasa ng buo ni Mr. Robin ang nilalaman ng tinutukoy na article. During the opening of the Senate plenary session on September 8, 2025, Senator Robin Padilla flashed his middle finger, a vulgar gesture. While making it appear he is just placing his right hand to his left cheek while singing the Philippine National Anthem. It was during the plenary session with Senator Ches Escudero, whom Padilla and other Duterte alias supported, was ousted as Senate President. Kalakit nga po ng post ang larawan nga po ni Mr. Robin kung saan nakapatong ang kanyang kanang kamay sa may dibdib niya at tilang nakaangat ang kanyang middle finger. Kasunod nga po nito ay naglabas ng hinaing ang senador. "Alam niyo po kung ako ay may pagkakamali, dapat lang kahit magkakaibigan kayo banatan ka, gawan ka ng issue. Pero ito pong ganap na ito, hindi po nangyari ito. Meron pong larawan na tunay na ako po yung ating ginagawang talima. Gusto ko pong iparating sa inyong lahat, ito po ay banal sa aming mga Muslim." Sabi nga po ni Mr. Robin na pinapakita ang kanyang hintuturong daliri. May kinalaman daw sa kanyang relihiyon bilang Muslim ang pwesto na index finger o hintuturo kapag inaawit ang Philippine National Anthem. Pagpapatuloy niya po, banal po ito sapagkat ito po ang ibig po sabihin nito, iaalay Allah, ibig sabihin walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban nga po sa Allah. Ito po ang pundasyon ng aming pananampalataya. Dito po nakasalalay ang aming pag-ibig, paggalang, pagsunod sa Panginoong Allah. Hindi po namin pwedeng gawing kapastusan ito. Sabi pa nga po ni Mr. Robin Padilla, "Magpapakamatay na lang po ako kung gagawin ko yon. Hihinihingi ko po na huwag muna sana itong gawing kalokohan dahil ito po ang pundasyon ng lahat ng paniniwala ng Muslim. Ibig po sabihin nito, kapag inilagay namin dito sa dibdib, Diyos ang una, Panginoong ang Allah, ang una sa lahat. Kaya po kapag kumakanta ng lupang hinirang, kayo po ay nakalagay dito. Tunay na mahal namin ang bansang Pilipinas. Tunay po yun, pero una ang Panginoong Allah." Yan po ay mababasa natin sa konstitusyon natin, una ang Panginoong Diyos.
Pakiusap pa niya sa news organization, huwag naman ganyan. Huwag naman yung pananampalataya ko pa ay yung banatan. Hindi ko naman po kayo pinipigilan kung meron akong ginagawang pagkakamali. Banatan niyo ako kahit magkakaibigan tayo. Pero pagdating po sa pananampalataya namin, nagpapakamatay po kami para sa pananampalataya po namin. Handa po namin ibigay ang buhay namin para sa Allah. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan pong ni Mr. Robin bago niya pinakita ang malinaw na kopya ng larawan na nagpapakita nga po na ang kanyang hintuturo hindi ang napagkamalanggit ng daliri, ang nakapatong sa dibdib niya habang inaawit ang lupang hinira. Nananawagan nga din po si Mr. Robin na huwag paniwalaan ang lumabas na fake news. Ayan po, makikita niyo po na wala pa akong ginawang pambabastos sa reliyon namin at wala rin akong ginawang pambabastos sa ating watawat, wala po. Kaya mga kababayan, nagpigil po ako kasi ang sabi ng Allah, ang sabi po niyang Rasul, kapag inaapi ka, ikaw ay mapagpakumbaba, magpigil ng galit, mas lalaki ka, mas matapang ka. Humingi po ako sa mga kababayan natin na naliligaw nito ng fake news na ito, fake news article na ito. Sa lahat po sa inyong lahat, hinihingi ko po sa inyo na huwag po kayo maniwala sa nagagawin ko po ito. Magpapakamatay na lang po ako, hindi po yan magagawa, sabi pa niya. Marami pong nagsasabi sa akin na magdemanda po ako, ay mababawasan po ang reward. Ipapasuggest ko po ito dahil sa aming pananampalataya, ang ibibigay mo sa Allah, siya pa ang magbibigay sa akin ng kantipala at bahala na po sa inyo ang Allah. Sa panibago kaganapan kaugnay na isyong ito, naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Rappel upang humingi ng paumanhin kay Mr. Senador Robin Padilla at sa Muslim community. Bahagi na pa nilang pahayag, we take responsibility for unclear communication in the newsroom that led to the posting of the content that was still being verified. We would like to assure our Muslim brothers and sisters that there was no intention to put any sector or faith group in a bad light, and that we are strengthening our intern process to avoid mistakes like this future. Dumako naman po tayo sa pinakahuli natin showbiz update. Alam niyo po ba na damay po sa issue itong si Mr. Sanjo Marudo dahil nga po sa kaibigan si Arjo Altaide? Idinadamay nga po ng mga netizen or basher itong si Mr. Sanjo Marudo sa issue na kinasasangkutan nga po ng bayaw niyang si Mr. Congressman Arjo Altaide. Nagugat ang pambabash nga po kay Mr. Sanjo dahil nga po sa naglalabas ang photo at videos sa online world na makikita magkasamang nanunood ng PBA game ang aktor, si Mr. Arjo at si dismissed DPWH Engineer Henry Alcantara. Komento nga po ng isang netizen, obvious daw na magkakakilala sina Mr. Sanjo at ang engineer dahil magkatabi sila at panaantawanan at tsikahan pa raw ng dalawa habang masayang nanunood ng basketball. Pero baka naman nagkataon na magkatabi ng set si Mr. Sanjo at no engineer dahil pareho silang guest ng isang sikat na PBA player. Samantala, marami nga pong pangalan ang nabanggit sa isang social media forum at idinikit kung bakit daw magkakasama ang tatlo sa nasabing trending resibo. Ninang daw kasi ng kasal ng isang PBA player ang inintrigang dismiss DPWH engineer na malapit naman daw sa aktor. Inulan nga po ng mga negatibong komento si Mr. Sanjo, maging ang pagkatalo nito ng party list ay naungkat pa. Sabi pa nga po ng mga basher, buti pala di na-secure ng set yung party list na Sanjo Marudo last election. Kung matatandaan nga po, ang aktor ang second nominee para sa party list na ASAP na. Samantala hanggang sa ngayon ay wala pa nga pong pahayag ang aktor sa pandadamay sa pangalan sa issue na pinag-iinitan dating kawani ng DPWH. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.